Will it still be Zhu Dae-yong of Gapyong Cycling Team, who finished stage 3 in 51 minutes 42 seconds, and the racers are off. And I guess now it's time to turn you over to our commentators. Magandang umaga ho to all our cycling fans. MPTC Tour of Luzon 2025. Nandito pa rin ho tayo sa Mimosa, dito sa Clark. And you know what's going to be happening today, partners, no? 176 kilometers ng bakbakan ang madadramahan natin in today's stage number 6. Bago sila maabangan ng pagpasok dyan sa arko ng Pangasinan. Yes, Coach. Pero tingin natin, mas mabilis ito sa inaasahan, katulad ng mga naunang mga flat roads natin sa stages. Itong itong dalawang stage natin, inaasahan, biglang ang bilis pala, kaysa sa inaasahan. Hanggang dito sa Lingayen. So a very, very pleasant good morning sa lahat ng ating mga tagapanood, tagapakinig, to all our press friends, our media friends who have been covering yung ating elevation is 162 meters. We are 55 kilometers on the road already. So pag ganyan, pinag-uusapan natin, 1 hour, 55 kilometers on the road. Can you do your math, partner? So ilang kilometro tayo na ang ating average? 55 kilometers per hour din. Ayun. Huwag ka nang tumingin sa hangin. Coach, may nadali. Titingnan natin paano nagkaroon ng crash dito. Aabangan natin ang balita ni Dwayne Badwa sa nangyari ito. Ang ganda-ganda na ng usapan natin. We'll be checking this. Yes. Kapon, non-event tayo kapon. Ang number 2 yan, from the Reina. Number 2, from the Reina, si Jovan Broquesa, at saka number 132, itong si Queen Monasken ng One Cycling Mindanao. They got involved in a crash dito sa party ng Tarlac. At ngayon ay nakaantabay ang ating ambulance, from itong isa naman from Brion, alamin natin ang number, from Brion team ng Taiwan. Ayan, abangan po natin yan. Kunin natin ang kanyang numero, 143. Number 143 ay si 143, si Park Kyungmin, yung isang lead group uli, at saka ang peloton. Randy, maklase ang pagka-agresibo ng ating mga siklista ngayong araw. Meron bang kinalaman dito yung big boost, the big boost in winning na binibigay ni Boss MVP? Meron siguro, Meron yan. Kasi nga, yung tinatawag nating incentive, ang people respond to incentives. Lagi yan, kahit sino pa yan. Napag-uusapan yan kagabi. So kailangan iutos muna ni Weng para ibigay sa atin ni Roman. Kasi pag hindi papayag si Weng, alam mo, walang magagawa si paring Roman. Oo, dahil pag-uwi ng bahay ay lagot ka. Iba laban. Oo, dahil boss pa rin talaga si Ma'am Weng, saan man, opisina man, sa bahay siya ang boss. Again, babalik po tayo kay Zhu Dae-yong. Bandang 69 mark sa last final 69 kilometers. Kung nakaka-70 kilometers na tayo, palabas na po tayo ng Tarlac, Yan na naman. Palabas na po do your math, partner. At do your math. Yung last 69 kilometers ay diyan makikita na natin ang arko ng Pangasinan. Antindi, napakaganda. The beautiful bridges. Thank you, DPWH, for being able to fix up and make sure that yung mga kalyeng dinadaanan natin dito sa Tour of Luzon 2025 ay nakaayos ang lahat. Ang ating mga kasama sa Cycling World na si Paeng Roque at saka si CJ Alfonso, mabuhay kayo, enjoying each and every day. Gusto raw nila magpa-picture sa'yo kasamang Randy Caluac. Gagawa ng move kasi, Coach, sa lahat ng narito sa lead group, itong si Junel Carcueva ang may pinakamalaking tsansa na tumigpas ng oras mula sa nangungunang si Zhu Dae-yong, mga kaibigan, ito pong si Zhu Dae-yong currently sa overall standings, meron po siyang lamang na 4 na minuto at 30 segundo sa mga sumusunod sa kanyang rider. Ang grupo na tinatawag nating malaking peloton ng Chase Group.
Maramba, Kenneth, nandiyan dyan pa rin. Iscumbien, Sudario, nandiyan sa lead group. Corpus, Carcueva, Wahi, Roque, Lucero, Lizardo, Mentumayor, Pareha, O'Connor, Bondok, Corpus. Yan ang lead group natin ngayon. Kanina po ay 3 minutes and 27 seconds ang lamang. Lumaki po yan ng 3 minutes and 40 seconds. So natapisan po ng about 20 seconds. At nakita nyo, busy area pero pumupukpok ang ating lead group. Ito talaga ang nakikita nating game plan, no? Game plan ng mga Pilipino dahil gusto nila talagang matapisan na. Broadcast, mabuhay po kayo ang ating mga cameraman mula dito sa Signal TV. Ang magandang tanong, Coach AG, itong kung ma-maintain ng ating mga riders, itong mga miyembro ng nasa lead team, itong kanilang kalamangan mula sa peloton doon sa likuran. Kanina, ano na kasi, lumapit na, 3 minutes and 10 seconds, ngayon 11. Kita mo naman ang takbo nito, tuloy-tuloy pa rin sila. From the bridge of Bugalyon, 12, no? 12 na siklista ang pumapadyak dito. Approximately 15 kilometers. Hindi naman natin, of course, everybody's game. At still, the race hangs in the balance. At of course, lahat po magbabago to, no? At titingnan lang po natin. Every pedal counts. Back to you, partners. Thank you so much. Medyo itong pinapagpadyakan natin ngayon is this is yung makikitid, no? Makikitid ang mga kalye natin dito. Wow, kita natin nagpapasalamat tayo sa ating mga nakakaunawa, no, na mga motorista na gumigilid talaga, no, gumigilid, itinatabi ang kanilang mga sasakyan kapag dumadaan na ang main peloton ng karera. Thank you so much. Ito namang si Corpus, walang pinanalo ng karera, pero hindi lahat nga ito talagang gustong manalo. Kahit nga kahapon, mga few stages, hindi natin binabaliwala, pero biglang may sumisipot na panalo. Katulad niya, si Joseph Pabiñar from the outside. Ngayon, eto, nagbabakbakan si JP Morales, si Jonel Corcueva, at si John Paul Morales, Mervin, Jonel Carcueva, at si Mervin Corpus. We're almost in the finish line, partner. We are almost in the finish line, 500 meters away. Pumapadyak. Ito na po sila, mga kaibigan. Babakbakan na po sila. Halos sabay-sabay. We will see. Sino ang kukuha? Wow! May happen na. Nauna na mga kaibigan. Meron na nauna. Sunod-sunod na sila. Bakbakan to the finish. Number 84, Muhammad Wahi from MPC Malaysia. Nakita po natin, wala pong kasangga ito. Wala pong kasangga sa leadman. Coming from behind,